ano, di ba? Okay. Kasi sila ay hanggang dito lamang, ito sa tawag ng outer court. Hindi sila kabilang doon sa naroon sa loob ng Holy place. Holy place. Nandali nyo, ang naroon, lamang ng Panginoon ay hindi nandito. Hindi nandito sa akin. Ito yung nasa makuting lupa na namumulan sa sumpo, ang at sa daan. Yung nandito, tulungan, hindi. Lahat ay nanamatay. Iyan ang mga tawag nila ay carnal Christians. Ito yung mga professing Christians. At hindi sila ito. Ang agaw lamang, pagdating ng agaw, ay nung nasa sa loob ng Holy Place. Sabi nyo, Holy Place. Holy place. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ang SNCC ay natin ito. Amen. O mana natin ito. Hindi ako papayag. Basahin niya. At akin na rin dalangin ang Union Worship, ang lahat ng kapatilan sa katapakan. Sino siya ay nandoon sa loob ng Holy. Okay? So, tayo ay binuhay na alakan ni Kristo. Sabi ka in English, if you have experienced the resurrected life, the newness of life in the beginning, then you are obligated to seek the things that are above. Why above and not below? Ano ba ang nasa ibaba ng lupa? Ano ang nasa ibaba ng lupa? Ayaw na Jesus na tayo ay mananangan, tayo ay bibigyan natin ng tubos, mabibigyan tayo ng oras para sa mga bagay na sinuba. At lumahin mo na pa. Ang sabi doon sa unang buwan, Los, basta, unang 1, 1 John chapter 2, 15, 17. Pagkati mo sa amin, sige. 1 John chapter 2, 15, 16, 17. Okay. Ate ko sa akin, sige. Anin na itong bagay na nasa ibaba o nasa sa lupa. Ibig na ibig at gustong ibigay sa kanan. Kahit sa political. Ano yung natin? 16, 17. Basta. Sige, ilan. Sige, ilan. Tagalog. English? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan sa libutan at ipaliwanag. Ang sanlibutan iyan ay hindi physical earth. Hindi ito physical earth na kung saan doon tayo nakasira. So that ang sanlibutan dyan, ang meaning niya yung mga hibok or gawain ng zaman sa palit place. Libat. Sige ito. Inaras ang umiibig sa mga gawain ng laman, ang gawain ng laman, pag-iapi, pangalo niya, everything, kahit sa ano niya, kahit yung magsumbat sa Tusan, tapos nila sa kapitulo 5, sinuwente hanggang 20, andyan niya, yung gawain ng laman. So ang gawain ng laman ay yung binabanggit si Galatia. Kapag ang ginagawa ng tao, malugulog sa Diyos, tuloy baga. Nakapupukaw sa masamagpisa na naman. Okay? So, ang tao ay mayroong kanyang pita. Doon na kayo pinalaya ng Diyos sa pita niya. Doon na kayo, kumbaga sa ulit, yung food ngayon, yun ang pita na naman. Ngayon, wala na kayo roon. Ayun, naglulunas sa galing ng tukon at kamay ng Diyos. At ngayon, ginawa mga paru-paro. Wala ka lang, karapatan na bumalik ulit. Doon sa karami ang iyon, mga bata. Hindi mo mula sama kung kayo nagbuhay mo kasi ano yung natumbagay na ginagawa sa nila? Last of the flesh. Last of the eyes. Pride of life. The pride of life. Sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon doon sa Colossus 3, verse 1, ilagay ninyo ang information sa pagkari na nangasa
Itaas kung kayo nga ay nakaranas na ng resurrection, the power of resurrection. Nakaranas ng pagbabago, you no longer to think the things na kayo ay nandito palagi. Wala na kayong ganon na pag-iisip. Kundi iba na ang takbulan niyo pag-iisip. Kaya matresaman sa ni Pablo, doon sa Kristiyan sa Colosas, na huwag na ninyong tingnan, huwag na ninyong pansinin kung na kayo maglagot na inyong mukha doon sa mga bagay na nasa sa kalibutan sa takbo. Ano yun? Last of the flesh, last behind, the pride of life. Kakasasabi ng Biblia ko sa kanila, kung ang sino man tao ay iniibig ito, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Na, so, meron tayong moral obligation na ating patuloy na hanapin ang aming doon sa ikalawang kronika, ibaba, 7:14. Ano sabi doon? Ikalawang kronika, 7:14. If my people which are called by my name will seek my face. Kanino mukha ang hahanapin? Ikalawang kronika, 7:14. Kanino mukha? Mukha ni Noy? Mukha ni Washington? Mukha ni Yen? Mukha ni kasong three masters? Ano nga namin ang mukha? Mukha ng Panginoon. Napakaliwanag po. Wala tayong karapatan, wala tayong anong gawin. Always, ang mukha ng Panginoon ang ating hanapin. Matiro sa is, 23. So, it was knowledge. And knowledge the kingdom in heaven, and all the things that you need Shall be added. So, ang problema mo lamang, dalawang bagay, ano yun? To continuously seek The kingdom. God's righteousness in God's Kingdom. kingdom. Now, yung iba is that your problem? No, it is no longer your problem. It is God's problem. Sabihin nyo nga, my need is God's problem. I need God's problem. Ang kailangan ko ay isang problema. Problema ito ng Diyos. Yung problema ko ay patuloy siya hamapin kanyang kalasihan at kanyang righteousness in His kingdom. Okay? So, at ituloy natin pagkain natin, no? Dapat pala sa Colosas. Kapitulo 2. Ito ay isa pang pananalita ni Pablo. Nagbibigay na tingkad ng kanyang sarili na tapat na agad ng Diyos. Hinahamukin niya, hinaharaman niya, niligawan niya na ano. Ang sabi ni Pablo sa Tagalog, set your affection on things of God, not on the things of the earth. Tama. Okay? Ang Tagalog, ano na Tagalog? Ating ilagat ang ating mga Pag-iisip. pag-iisip sa mga bagay natin taas, sa Diyos, sa Kristo. Ilan natin ang dapat pasinin nyo. Sa tanong ito, sa oras ito. Saan ang doon nakalaga? Alam. Sa oras ito. Saan nakalaga? Bakit na makalamit? Akaroon ka ko sa inyo. Yung hindi mga mahal sa buhay, na muna rin ito. Saan nakalaga sa inyo? Sa ako po, sabi ko doon sa kanilang trabaho. Doon sila katunsog. Doon sila kapokus sa kanilang trabaho. Araw ng linggo, laban sila sa kanilang gawa. Pag-aanap ko tayo. Balimunan tayo, sabi niya. Anin na araw, ang ibigay sa atin ng Panginoon,